huli, iba na yung na-receive ng receiver. So tandaan natin na pag nagbasa tayo ng Bible, hindi tayo yung original na reader or receiver, no? So yun ang kunin natin ngayon. Sabi dito, yung communication gap na ito that exists between the context in which the Bible was written to our present day context. So ito yung kahalagahan, pag-aralan din natin yung exegesis, no? Paano natin makuha yung original na intent ng author, yung mensahe niya na original din sa receiver niya na original o audience. Kasi tayo ay modern. Amen? So, pag binasa natin yung Bible, matagal na pala ito na isulat. Ibig sabihin, yung context nito sa ating present day, maaring hindi yun yung sa panahon na isinulat ito, no? Okay. So, pakisabi po lang kung hindi clear, no? Clear naman po, narinig niyo po lahat. Okay lang ba? Yung mga signal po ng ating makasamahan. Okay? Thank you po. So, paki-take note lang kung hindi masyado clear, no? At least, alam ko po. Okay, salamat. At sabi po dito, in order to fully understand the Bible, we must bridge 4 primary gaps. So, 4 po yung bibridge natin sa gabing ito. Ano itong mga gaps? Pag nagbasa tayo sa Biblia, ano yung agwat natin doon sa original na intent ng author? Kung si Apostol Pablo ang sumulat, tingnan natin ano ba yung agwat sa atin kasi hindi tayo yung sinulatan kaagad ng direkta. So tingnan natin ito, no, yung i-bridge natin ngayon. Mahalaga yon. Kasi pagdating natin sa exegesis, isa ito sa mahalagang bagay. From the ancient text to the modern audience, may dadaanan niya na proseso. Hindi ganun direct agad, no? Kaya mahalaga, no, kasi pag nag-share tayo ng salita ng Panginoon, nag-share tayo sa isang passage, kailangan padaanin natin sa exegesis, tamang exegesis, na kung saan yung actual na ibig sabihin ng author o ng Panginoon doon sa author, yun talagang lalabas. Amen? So hindi siya eisegesis. Kasi yung eisegesis, yung gusto ng reader or interpreter na palabasin doon sa kanyang binabasa. So baliktad siya, no? So ang tama is exegesis. So isa ito, no, yung bridging the gap. Sabi dito, 4 na gaps. So pag-aralan natin yung 4. So number 1, okay, ano yung number 1 gap na ating titingnan dito? I-bridge natin, no? So kung para po sa iba, no, picturean nyo po or kung nag-take notes kayo, sige po. Okay, so next slide po tayo. Okay, number 1, sa bridging the gap. Okay? Tapos na ba na nakuha niyo po yung ating number 1? Okay, so next page po tayo. Okay, Brother Mike. Ay, wait lang pa, Pastor, parang hindi po nag-update. Hindi siya galaw na. Okay. So yan po, no? So may 4 na pag-aralan po natin sa gabing ito. Okay. So letter A, yan po yung una. Kung take notes kayo, language gap. Yan po, no? Language gap. Isa ito sa mahalaga na nag-gap na ating i-bridge, no? Okay. So sabi dito, if we are to understand the Bible in its context. So mahalaga yung context na pag-aralan po natin yung contextually, kung interpret natin yung Biblia contextually. So isa po ito, no, yung language gap. We need to know some things relative to the languages in which the Bible was written. So ibig sabihin, ang sumulat is for example si Isaiah is an Israelite. Then of course ano yung language na ginamit niya, ano yung word na ginamit niya, mahalaga po 'yon dahil hindi sa present natin kasi yung English natin ngayon is hindi yun original, no, alam po natin. At yung pag-change kasi actually po pala yung words, mayroon mga ancient words na hindi na ginagamit ngayon. Diba, sa English natin, no? But so kunin natin yung original na mismong ginamit nila. Diba, sa Hebrew, pag binasa natin, maring may changes na sa modern Hebrew, no? Or sa modern Greek. At makita po natin doon, kaya mahalaga pala na titingnan din natin yung original mismo. Okay, so sabi dito, number 1, we need to know what the words meant when they were written down by the author. So the words, no? Yung naka-underline po doon. So titingnan natin, pag nagbasa tayo ng isang passage, tingnan natin yung words na ginamit ng author mismo
Mamaya po, titingnan natin, may mga reference po tayo. Paano namin malaman, Pastor, kung anong ginamit ni Isaiah nung time na yun, ng ibig sabihin ng word na ito, or ni Apostle Pablo, no? At sabi dito, number 2, we need to know the idiomatic expressions. Okay, so ang Bible po natin, hindi siya nakasulat sa isang literary genre lang. Mayroong mga figures of speech, no? At may mga symbol na ginagamit doon. So, kailangan malaman din natin yun, yung mga idiomatic expression na ginamit nila, kasi paring hindi pala literal ang pag-translate noon or pag-interpret. So gumamit pala sila ng mga idiomatic expressions or figures of speech. At karamihan po dito, no, yung very common na ginagamit is yung metaphor, no? So gumagamit ng metaphor o allegory yung mga author, no, na sumulat. Kung poetic na siya, so poet yung kanyang literal style, kailangan malaman natin yon kasi iba yung meaning noon, hindi natin pwedeng iliteral po siya. Number 2, ayun po, sabi dito, figures of speech po yung blank doon, no? That are used in the Bible and what their contemporary equivalents are. So ngayon, tayo ay modern, ang binasa natin is English, di po ba? So dapat makita din natin yung original niya na style na ginamit niya, na figures of speech, kasi pag-translate niya sa English or sa ating language, sa Tagalog, kung tayo, no, Filipino. So nandoon pa rin yung original niya na pagkasabi ng author. Kasi pag lumayo na siya sa interpretasyon ng original, maaaring pwede nang maiba yung kanyang meaning. Okay? So mahalaga po yun, yung titingnan natin. Sa language gap po ito. So alam po natin yung Bible, no, na nakasulat siya sa Hebrew, Greek, and Aramaic. Okay, yung tatlo po na language, yung original. So sa atin ngayon, binabasa natin is English or Tagalog, no, yung version natin, kung anong version yung hawak po natin. The number 3, so sa language gap po ito, no, under pa rin, we need to know the origin or formation and history of the words. So yung tatawag na etymology, yung origin ng words na ito. Kasi pala sa Hebrew or sa Greek, no, may isang word na marami siyang gamit sa kanila. Example ko po sa inyo yung love. Sa kanila yung love, 4 yung ibig sabihin sa love sa kanila. Kaya kung hindi natin alam yon, so pagbasa natin sa isang passage, automatic isipin natin yung love na ginagamit natin na mahal mo yung isang tao, no? But sa kanila is 4 yung ginagamit. So kailangan matukoy natin saan doon yung ginamit niya. Storge ba ito or phileo or agape? So mag-iba kasi yung meaning nun. Kung yung napag-aralan po natin last time, no, yung binanggit ni Jesus kay Peter sa Book of John, yung 3 times, no, nang ginamit niya ang phileo, then agape, ginamit niya twice. Then si Peter sumagot, phileo ang sagot niya. Pero love pa rin yung ginamit sa English. So walang pinagkaiba sa English, but sa atin, doon po sa Greek, may pagkaiba. Kasi phileo pala yung kay Peter, yung tanong ni Jesus is agape. So the same love siya. So mayroong pagkaiba nung paggamit nila. So then, malaman natin yon, yung origin or etymology ng words. Number 4, we need to know the significance of different grammatical. So di po ba yung una natin na rule or principle is titingnan natin basahin natin yung passage o interpret natin ito grammatically or in a literal sense. Kasi sinulat ito ng mga writer para maunawaan ng reader. Of course, no? Yun ang purpose nila. Kaya pagbasa natin yung construction nila, kung paano nila kinonstruct, no, grammatically. So pag-aralan natin yan sa sunod po na ating mga topic. Sabi dito, how they have bearing on the meaning of the text. So mahalaga kasi yung construction nila. May nabanggit ako sa dati, yung napag-aralan natin last time, isang word lang ang mapalitan or yung meaning niya, iba na yung interpretation noon. Okay? So nabanggit ko, no, kahit yung but or yung and, pag binaliktad yun, yung paggamit noon, iba na yung meaning actually noon. Kaya mahalaga po yung pag-construct. Kaya mahalaga sa atin na mayroon tayong mga references na matukoy natin ano ba talaga pagka-construct ito sa original niya na grammatical construction nung author na sumulat. Okay. Then panglima, we even need to understand the literary style. So ito rin po yung isa sa i-consider natin pag na-interpret tayo ng Bible, no? Kung anong literal style ang ginamit niya. So sa sunod po natin ng mga topic,
bawat literary genre, may isang topic po tayo doon, pag-aralan natin yun, no? Halimbawa sa poetics, sa proverbs, or sa psalms. So, mapag-aralan natin next time. So, ibig sabihin, ito yung consider natin sa gap na ito, na poetic ba ito ang ginamit, or historical, or prophetic, then apocalyptic, yung isa sa apocalyptic, no, yung Book of Revelation. So, makita natin, kasi mayroong principle o rule sa pag-interpret ng bawat mga literary style. Halimbawa sa Book of Revelation, yung apocalyptic, meron din siyang mga principles paano interpret yun. Amen? So hindi siya literal, kung symbolic, ganon yung pag-interpret po natin. Okay? So sabi dito, in which a passage is written to better understand its present day application. Kasi mahalaga ito. Paano natin may apply kung nagbasa tayo sa Proverbs? Diba yung wisdom? Paano natin ma-apply sa buhay natin ngayon presently? Kasi yung nagsalita sa time nila yon, yung audience niya, kung ano sitwasyon nila nung time na yon, kaya nagsalita yung or isinulat yon sa kanila. But alam po natin, the word of God is unchanging. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Gaano ito katagal isinulat, hanggang ngayon applicable sa atin. At matukoy natin kung itong principle ba ito ay dapat dito sa aking sitwasyon ngayon. Kasi ang culture natin nagbabago. Di po ba? Yung modern culture, iba na sa dating kultura nung sinulat itong ating Biblia. So may mga pagbabago. Kaya mahalaga yon na malaman natin na hindi pala basihan yung aking kultura ngayon. Di ba? Halimbawa, nasa Japan kami or yung iba nasa ibang lugar. So kung anong culture nyo dyan, hindi yon ang basihan natin. Titingnan natin yung original na kung saan nakasulat itong passage na binasa natin, no? So mahalaga po 'yon. Then of course, number 6. So paki-picturean niyo po kung meron yata tayo sa group chat, no? Okay, sa letter B na pala po tayo. So 'yun po, no, sa language, mahalaga po 'yon. So example po natin noon yung sinabi kong figures of speech, yung ginamit ni Jesus sa Matthew 5:29 to 30, no? Doon sa sermon, doon sa kanyang salita no, na ginamit niya sa metaphor na ginamit niya actually, yung sa Matthew 5:29 to 30. Tingnan po, basahin lang natin, no? Para may example tayo doon sa language kanina po pala. Sabi po dito sa Matthew 5, okay, basahin ko po. 29 to 30. Okay? Sabi po dito, if your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into the hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off. Okay, so yung ibang translation, causes you to sin, no? Sa kasalanan, i-cut mo daw ito and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Amen? So, si Jesus po ang nagsalita nito. So, kung iliteral natin siya sa pag-translate, anong mangyari po? Ibig sabihin, dudukutin mo yung mata kung ito yung naging dahilan ng pagkakasala, or putulin mo ang kamay pag once na nagkasala ka. So, matindi, no? Ibig sabihin, kung ganun yung pag-interpret natin, maraming wala ng kamay, no? Pag, or yung mata, di na nakakita. So, ibig sabihin, ang application doon is figures of speech. Okay? So, metaphor ang ginamit niya. So, anong yung principle na gusto nating matutunan doon? Ano yung lesson na sinabi ni Jesus? Hindi lang siya nagsalita na, okay, putulin niyo yung kamay kung ito naging dahilan ng iyong pagkakasala. So, but actually, ang nais niya is, ano yung mga bagay na nagpo-cause ng kasalanan, layuan mo o i-cut mo siya. Kasi ito yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. So, malinaw po doon, no? Kung i-translate natin into figurative language, which is metaphor, so maunawaan natin, yung pala ibig sabihin ni Jesus, hindi ko literal. Okay, so isang example lang yon. Okay, sa figures of speech. Letter B, the cultural gap. Okay, kanina language gap, no? Yung una natin. So, 4 po yung pag-aralan natin. Letter B, the cultural gap. The Bible was written in the context of an Eastern, an agrarian culture. So usually pag pumunta tayo sa, halimbawa kay Jesus, no, bakit usually ginagamit ni Jesus na kanyang mga example o ilustrasyon, farmer, di ba, sowing seed, nagtatanim.
Dahil po, yung kanyang audience is familiar doon sa ano yun. Kumbaga, yung culture na yan. Ibig sabihin, yun ang karamihan ng mga audience niya, yun ang trabaho nila, doon sila, yun ang ginagawa nila. Kaya mas madali nilang maunawaan, no? Kasi kung si Jesus, nung nagsalita siya, gagamitin niya yung mga term na gumamit kayo ng iPad o cellphone, so wala sa kanila yon, hindi pa nila time yon, okay? So sa atin ngayon, pwede natin magamit, pag-aralan po natin sa homiletics, no? Pwede natin magamit siya, paano ma-apply yung old na, yung ancient text sa modern natin na sitwasyon. Okay? Yan, pwede gumamit ng ilustrasyon. But sa panahon nila, so wala. Kaya kailangan malaman natin yung cultural gap natin sa kanila. So Eastern, so alam po natin, no, sa Israel na isulat, yung ibang mga letter ni Paul sa Rome. So mahalaga yon, malaman natin, okay? Para malaman natin yung cultural gap at ma-bridge natin siya. So sabi dito, Eastern and agrarian culture that is not consistent with the culture of the most of those reading the Bible today. So mahalaga po yun, no? Yan po, siguro may meron sa atin dito sa Italy. Of course, may malapit-lapit doon kasi Rome, no? Yung ano natin. But sa Israel, may mga kapatiran din tayo dyan na nag-join sa atin sa Israel. So maaring familiar sila doon sa culture ng Israel. But modern po yan, no? Yung culture nila. Maaring yung old nila na culture, yun talaga ang ibig sabihin. Amen? So nabanggit ko sa inyo dati, no? Yung cultural gap, yung kay Boaz, no? Sa Book of Ruth, na pag binigay na yung sandal, yun na yung parang kasulatan nyo. Amen? So parang yun na ang document, deed of seal, o yung sasabi nating title of deeds sa panahon natin ngayon. Pero sa kanila, yun ang culture nila. Then sa mga marriage, ano po yan, mahalaga din, malaman natin. Okay? At sabi dito, God is not interested in the duplication of biblical culture, but He is interested in the principles by which the culture operated. So, yun, principle ang kinukuha natin. So, kung nagbasa tayo sa Old Testament at ang kausap ng author o pinasabihan ng Panginoon is mga Jewish o Israelita, so direct yun sa kanila. Ibig sabihin, pag may pinasabi kay, sabihin natin kay Moses nung time na yon, diretso yun sa kanila, no? Direct. So, paano natin ngayon, anong kinalaman natin doon sa binasa ko na passage in the Old Testament? So magagamit natin yung principle. Okay? So yan po, no? Kaya usually nag-aaral tayo sa Old Testament, yung mga buhay ni Joseph, buhay ni David. Natututo tayo sa mga aral na pag-aralan natin, no, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga ginagawa. Naging example natin. Pero yung principle, pero yung direct, maaaring hindi tayo yung direct, no, na kinakausap. But the word of God is unchanging, ha? So hindi po yun mag-overlap or sabihin natin mag-contradict. Sabi dito, but he's interested in the principles by which the culture operated. In order to understand the principle behind the practice, we must understand certain things. So meron tayong dapat malaman, no, sa cultural gap. Okay, so yan po, kung pinicturean nyo or nag-take note po kayo, then next slide po tayo. So yan po, cultural gap, no? Mahalaga. Alamin natin culture ng mga Jewish people dahil yun po, yung kahit yung culture ng Roman, culture ng Greek, kasi involved sila doon sa time na yun, no? Nasakop sila ng mga Greek. Of course, sa Old Testament, Babylonian, Persia, marami pang bansa, Assyrian. So sa panahon ni Jesus, Roman, under sila, no? Okay, so mahalaga po yun. Yung culture mismo ng mga Jewish, yung kanyang kultura nila, mahalaga. Sabi sa number 1, we must understand what the culture of the day was. So was, no? So past, ibig sabihin yung kultura nung isinulat mismo yung passage. So the ancient text or the original culture na isinulat ito ng author. Sabi dito, how it has bearing on the passage in question. So mahalaga, no, yung culture na yon. So yung underline po natin is culture. Okay? So cultural gap kasi tayo. So mahalaga po yun, no? Yung kanilang original. Kaya pa nagbasa tayo, yung mga kultura nila, kung yung sa panahon, hindi ka agad natin i-relate yung ating culture ngayon. So ano muna tayo, unahin natin, tingnan natin muna, i-discover muna natin, ano ba yung kanilang original na kultura? Bakit nabanggit ito ni Isaiah? Bakit nabanggit ito ng isang author? Ganun pala yung kanilang kultura. Okay, so mahalaga po yon. Sabi dito sa number 2, we must understand the material elements of culture
including such things as, ito po, no, mahalaga din, transportation. Ano bang ginagamit nila sa pag-transport? So kung binasa natin, then pag-apply natin is yung panahon natin ngayon, nakasakay ka na sa sasakyan, nakasakay ka na sa airplane, nakasakay ka na sa barko. So pag binasa natin yung time nung sa Old Testament, iba pa yung way ng kanilang transportation. Iba naglalakad, no? Nakasakay sa mga kamelyo or iba pang paraan, no, ng kanilang transportation. So mahalaga po 'yun dahil sila yung original, no, noon sa context ng ating binasa sa passage. Sabi dito, yung cooking, mahalaga din, no? Mga parts, no, kahit sabihin nating particular or specific mga ganun, mahalaga 'yon kasi pag-interpret natin, yung original kasi ang kailangan natin, no? Yung ancient original na culture ang ating gusto makuha. Yung clothing nila, yung tools for farming, yung weapons of warfare, housing and animal life. Ibig sabihin, pag ito yung ating pinagbasihan, yung old, no, yung ancient, malayo talaga sa atin ngayon dahil ang dami nang nagbago. So ibig sabihin, yung application, pwede nating ma-apply ngayon yung word, but unahin natin sa exegesis, paano natin makuha yung culture na sa panahon nila. So ito po, no, yung taxation, balances, yung mga timbang nila, di ba? Ang ginagamit nila na sa mga measurement, iba pa kaysa sa atin ngayon. So paano natin malaman yan, Pastor, kung ano yung gamit na natin ngayon? Paano natin ma-relate sa ating panahon ngayon? So mamaya po pag-aralan natin ano yung mga tools na ating magamit para makuha natin itong pinag-aralan natin, yung mga original, no, yung kanilang kultura mismo. Then yung racing ship, of course, alam natin sa Israel, usually pinag-uusapan, no, yung pag-aalaga ng mga tupa. 'Di ba si David, yun din ang ginagawa niya bago siya naging king. Dahil yun ang kanilang hanapbuhay, yun ang kanilang income, no, kabuhayan, karamihan, farming, so fisherman, kaya yung kay Jesus time mga disciples niya karamihan doon fisherman, no, so farmer. So yun po ang nilang culture, no. Mahalaga po yon sa pag-aaral natin. Okay, next po. Number 3, we must understand the social order. Yun po naka-underline, no, social order of the society in which the verses were written, including such things and marriage customs. So yung mga custom, kaya pag nagbasa tayo sa mga ano ni Jesus, no, pag naggawa siya ng parable, pag nagsalita siya ng parable, yung about sa kasalan, yung bride, di ba, sa 10 virgins, yung mga kanyang mga parable na ginamit. Kasi yun ang customary nila kung papaano. Iba na yung sa atin ngayon, yung mga kasalan sa atin, iba sa customary ng panahon nila Jesus, panahon ng sa Old Testament kung paano sila magkaroon ng yung custom nila sa pagkakasal. Then yung mga trades na ginamit, no, biblical trades, economics, yung economy nila sa panahon na yon, legal requirements. So marami-rami pala, pero huwag kayong mag-alala po dahil may mga tutulong sa atin ng mga tools na kung saan makuha natin. So hindi naman natin kaagad makuha lahat. Pwede natin isa-isay ko ano yung passage na binasa mo, specific tayo, no, ano yung hinahanap natin para connected tayo sa ating passage. So halimbawa magtuturo tayo or mag-share tayo ng isang passage, no, gawin mo exposition. Then pag binasa mo yung context noon, yung kabuuan, may mga times na hindi mo maunawaan yung ibig sabihin ng author na sumulat, no, dahil about ito sa customary pala ng mga Jewish. Parang sa atin, pag nirelate mo kaagad yung ating present day, yung nakita natin sa surrounding or kung saan man tayong lugar, no, bansa, nandoon, iba yung culture, no, iba yung customs nila. Kaya babalikan natin, ano ba talaga yung customs ng Israel? Bakit naisulat ito ng author? Kaya mahalaga po yun, no, yung basis na yan. Hindi tayo magkamali sa pag-interpret natin. Tama yung magiging application natin sa modern. Kasi nakuha mo na kasi ano yung ibig sabihin noon sa original. Okay, so sabi pa dito sa number 4, we must be able to distinguish between the culture that are referenced, including the cultures of. So pag nagbasa tayo sa Old Testament, karamihan doon na passage, pag binasa natin, yung gap ng culture nila kaysa hanggang sa ating nga sa present day natin, no,
may agwat, no? May pagkaiba. So, yung mga kultura, ano yung mga kultura na pwede nating pag-aralan? Yung kultura ng Babylonia. So, of course, hindi naman lahat. Yung part lang doon sa passage na pwedeng tulong sa ating pag-interpret, no? Sa ating binasa na text or passage. Sabi dito, yung kultura ng Babylonia, kasi nasakop yung Jewish ng Babylonia. So, sila Daniel na dala doon. Karamihan po ng mga Jewish people nung time na yon, 70 years sila na naging captive ng Babylonians. Kaya pwedeng talagang apektado sila sa culture. Kaya pag binasa mo yung Book of Daniel, marami doon, no? Yung mga kultura. Bakit Babylonian na culture? Kasi nandoon sila. So part yun, yung Babylonian culture, Assyrian, nasako po, no? Yung Babylonia, alam po natin na captive nila yung southern part of Israel. O yung Judah, no? Of course, yung ano naman, Assyria, nasakop naman nila yung northern part of Israel, no? So nahati kasi na-divide po yung Israel. So dalawang division siya, yung Judah na captive ng Babylonia, din yung northern part na captive ng Assyria. Kaya nakasulat ito dito yung culture nila. Ibig sabihin, nadala sila doon sa lugar nila. Kaya pag nag-prophesy yung prophet or nagsalita, nagsulat yung isang author, may kinalaman sa kultura nung lugar na kung saan sila na-captive. Yung nga, example po kay Daniel, nasa ano po siya, no? Sa Babylonia. Then, Persia, isa rin po yun na lugar. Of course, alam po natin, no? Si Nehemiah, during sa time niya, siya yung cupbearer ng Persian king. So, ibig sabihin, may connection. Kaya pag binasa natin yung Book of Nehemiah, may part doon, mga kultura, no? Or, sabihin natin, apektado yon sa passage na babasahin natin. Okay, din sa Greeks, alam po natin, nasakop yung Israel o yung Jewish people ng mga Greek sa panahon ni Alexander the Great, no? Kaya, bakit Greek yung New Testament, hindi Hebrew? Of course, alam natin yung Old Testament is Hebrew dahil yung influence, no? Kasi alam natin yung time noon, yung Greece is yung education, no, sa Greek is parang sa atin nga international, no, yung English. Kaya sa modern natin, sa New Testament, halos nakasulat doon is in Greek. May part lang doon na Aramaic, no? Kaya sa Old Testament may Aramaic. But yung Hebrew is Old Testament, of course, yun ang salita talaga ng mga Jewish. But yung Greek, na bakit may Greek, dapat Hebrew lang sila kasi hindi naman sila Greek. So malaki yung influence ng kultura ng Greek sa panahon na yon. Kaya Greek ang sulat sa modern. Kasi pag nag-aral ka sa mga kolehiyo, Greek ang pag-aralan mo. So pag sumulat ka, in Greek, no? So then Romans, mahalaga din yung Romans. Kaya last time may binanggit po ako, no, yung nakasulat sa cross, yung INRI, may sinulat doon na Latin. So kasi ang Romans, yung language nila is Latin. So yung kultura ng Romans nakakaapekto din sa passage, no? Lalo sa panahon ni Jesus, under sila ng Roman Empire. Kaya maging mahalaga 'yon sa pag-interpret natin ng isang passage na may connection pala ito, 'di ba? Yung kay Caesar, ibigay kay Caesar kasi under sila sa Roman sa time na 'yon, no? Roman Empire. Then of course the Jews, ayan po, sila mismo, okay, yung kultura nila. And then next po, so yun ang cultural gap na ating i-bridge. Okay, so letter C, yan number 3. So apat po yung ating pag-aralan. Letter C, the historical gap. So mahalaga din po itong gap ng history, no? Sabi dito, the various books of the Bible were written in a historical context that is much different than the world today. So mahalaga yung pag-interpret natin sa Bible yung historical context ng ating binasa na book or sabihin natin yung passage o yung paragraph. Mahalaga yung historical gap na makuha po natin, no? Number 1, kasi iba yung sa panahon nila. We must understand the political world and the relationship of the various nations to each other. Okay, so mahalaga po yun, no, sa historical gap. Kasi pag nagbasa tayo, lalo na sa panahon ni Jesus, no, under sila ng Roman Empire o Rome, yung politics doon nila kung paano sila gumagalaw, no? Ano yung mga nangyayari sa time nila. So mahalaga po 'yon na makuha natin yung original noon. So sa time din ng Old Testament, ganun din po, no, yung history.
na kanilang. So makuha natin yung original. Ano ba yung gap nito, ma-bridge natin. Number 2, we must understand the economic. So kanina political, then economic and religious forces that were at play in the time when the books were written. So sa panahon nung isinulat yung isang book o isang passage, kung sino man sumulat, mahalaga yung time nila, kung ano yung mga nangyayari, mari sa religious forces na nangyari sa time nila. Mahalaga po yun na pag-aralan natin. Kasi yun ang original. Sa atin ngayon, sa modern natin, di ba? Pag pinag-aralan natin yung about sa religion, about sa politics, magkaiba, malayo doon sa time nila. Okay, so dapat natin makuha yan. Then, next po, sa historical under sa bridging the gap, letter D. Ito po, geographical gap. Mahalaga din po pala ito, no? Hindi lang language gap, hindi lang cultural gap, but yung geographical gap is mahalaga din po pala, no? So sabi dito, the story of the Bible took place in the various geographical settings that are totally unfamiliar to our average reader of the Bible. So yun nga, no? Kasi ang Bible natin, naisulat halos 2,000 years yung pinaka-last, no? Sa Book of John, sa Revelation. But nakasulat yung ating Bible, almost yung gap nila is 1,500 years from Genesis to Revelation. So 1,500 years na gap, no? Then yung geography, of course, mahalaga kung saan isinulat ito. Kaya mahalaga po, no, yung question natin, sino ba yung author na sumulat? Kailan ba niya isinulat ito? Para kanino ba yung sulat na ito o yung sinabi niya? Sino bang audience niya nito? Yung original, no? Ano ba yung sitwasyon nito? Ano ba yung saan ba sila ng time na yon? So mahalaga yung mga question kasi maaring itong geography is part doon sa passage. So kung tayo, wala tayong alam doon sa geography na pinag-uusapan ng passage, pwedeng gagawa tayo ng interpretasyon na kung saan yung alam lang natin sa panahon natin or kung saan natin, no? Saan tayo nakabase, saang lugar tayo. So number 1, sabi dito, we must understand the topography of the land. Okay, so mahalaga 'yon. Paano natin malaman, Pastor? So may mga tools po tayo, no? Halimbawa, concordance, mga atlas, yung mga maps. Mamaya po, after nito, sa ibigay ko po sa inyo yung mga reference natin. Kasi hindi to basta-basta malaman natin kung wala tayong idea kung ano yung geography nila, no? So yung topography. Pangalawa, we must understand the plant and animal life. So part pala yun, no? Kaya sa hermeneutics, marami tayong i-consider pala, hindi kaagad na pag binasa mo yung passage, yun na kaagad ang interpretation. So hindi po. Kailan padaanin natin yung tamang proseso. Kaya may exegesis po tayo, no? Mag-aral din tayo. Kasi ito pala, may mga gap. Kaya pag in-interpret natin sa ating modern day na sitwasyon, pwede talaga ma-misinterpret. Okay, so mahalaga po, no? Sabi dito, kahit yung plant and animal life of the land, mahalaga po yon. We must understand the climate. Amen. So dito po sa Japan is may 4 na season. So hindi ko pwedeng i-apply ito doon sa binasa kong text o sa passage dahil alam natin sa Israel, iba yung kanilang climate doon, no? Sa lugar ng Israel. Of course, nakapunta po ako doon. Sa time lang na yun, medyo mainit, no? Yung time na pumunta po kami. Pero iba yung climate. So hindi po siya pareha. Kaya malaman din natin, mahalaga pala yun. Okay? Kasi may mga passage na ating babasahin na kung saan may relation or related itong climate na pinag-uusapan. Okay? So, mahalaga po 'yon. Then, so sa geography po ito, no? Yung gap ng geography. Then next po, we must understand kahit mga mountains, no? Rivers, seas, kaya pag sabi na Mount Sinai, 'di ba, yung mountain? So ibig sabihin may may halaga itong Mount Sinai. Bakit? Dahil doon binigay yung 10 Commandments, no? So yung geography mahalaga. So dito sa amin sa Japan is Mount Fuji. So hindi ko sabihin na doon binigay sa Mount Fuji kasi Mount Sinai. Because yung mga mountains na yan, yung mga rivers na pinag-usapan, Jordan River, mahalaga 'yon, yung mga
term na yan na ginamit, no? So it's a geography. Mahalaga po. Then, of course, yung Galilee, no? Sea of Galilee. So, alam po natin na sa kanila yon lang matagpuan yung mga lugar na tinutukoy. So, doon pa yung original. Kumbaga, kailangan natin maunawaan yon. So, number 5, we must understand the proximity of one nation to another. Kahit yung, actually, sabihin natin yung layo ng, kasi pag sinabing nag-travel sila for 100 miles, so malaman, malayo pala. Amen? So, pag sinabing lumakad si Jesus from dito hanggang dito, so wala tayong idea kung gaano kalayo. Pero pag tiningnan natin yung ibibigay ko sa inyo ng mga reference, nagkakaroon tayo ngayon ng idea, ito pala yung kung bakit ganito. Yung nilakad, ang layo pala, kaya bakit umabot ng 3 days, umabot ng buwan, ganito pala kalayo, at yung means ng transportation nila is naglalakad sila or nakasakay lang ng ganito. So nakukuha natin ngayon yung ibig sabihin ng author, no? Yung original na kanyang intention o yung intent niya. Bakit niya sinabi yon? So yun po, no? Una, language, kailangan natin ma-bridge yun pag nagbasa tayo. So sa exegesis po, pag mention din natin yung mga mahalaga sa pag-apply po natin, no, sa isang passage, paano natin interpret ng tama, nagagamit natin itong mga gap na ito, itong how to bridge. So pag na-bridge natin ngayon itong gap, ibig sabihin yung dala mo ngayon na interpretation sa binasa mo, alam mong ito yon mismo yung sinabi ng author. Amen? So, ngayon, confident ka ngayon na pag-apply mo ngayon sa yung application, pagdating sa homiletics or sabihin natin kung nagtuturo tayo or sa atin, personal study natin, alam mong tama yung pag-interpret mo nito dahil kinuha mo mismo doon sa original niya. Amen? So, yung mga na-mention natin, ay mahalaga po yon. Amen? Lalo na yung language gap, napakahalaga po yon. Of course, mahalaga naman itong 4. But mahalaga yon. Pag alam natin, original yung ating ancient text, nabasa natin kung anong ibig sabihin mismo ng author doon sa kanyang original audience, then nakuha mo ngayon itong sa process, no? Dala mo ito ngayon, yung original na context. Ngayon, pag-apply mo ngayon sa mga listeners natin, confident ka dahil alam mong kinuha mo mismo doon, inexegete mo mismo sa original, no? Hindi doon sa modern lang, paano lang pag-unawa, ito na yun, ito yung ibig sabihin. So maring hindi ka confident kasi paano kung hindi ito ibig sabihin ng author? Okay, pero pag once dumaan tayo sa hermeneutical process, which is itong na-bridge natin yung gap, nakuha natin, ito pala, ibig sabihin ng author, confident tayo ngayon sa ating application. Amen? Dahil pag mali yung ating interpretation, so magkamali din tayo kasi ang result niyan is wrong application. Kaya mahalaga po yun. So yan po ang kukunin natin, no, sa ating pag-aaral dito sa hermeneutics. So yung mga gaps na yon, paano natin malaman? Pastor, medyo hindi kami taga Israel. Siguro may kapatiran tayo dyan sa Israel. Pero kahit na, dahil yung old na mga culture nila, hindi mo pa rin alam. Kaya kailangan natin ng mga tools kung saan sa pag-interpret natin ay makatulong ito. Okay? So yun po. So yung 4, no? Tandaan po natin, language, historical, geographical, gap, no? So cultural gap. Okay. So yan po, next natin na slide. So ito yung tanong, no? What are some tools that will help to bridge the communication gap? So kasi ang kinukuha natin yung communication gap kasi malayo tayo, yung time, no, yung language, then yung, lalo na yung geography, wala tayong masyadong alam doon sa original o yung culture nila. So ano yung mga tools na makakatulong sa atin? Okay, so nung introduce po tayo ng hermeneutics, may mga nagtanong, Pastor, ano bang kailangan namin para malaman namin yung mga ganyan, original na culture nila, yung politics or yung map nila na original doon sa mismong passage na binasa ko. So ito po yon. The following are some of the basic tools with which the serious Bible student should become familiar. Amen? So tayo po ay serious student kasi talagang nagbibigay tayo ng time para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So nais natin, kasi pwede namang magbasa lang tayo ng Bible. Of course, with the help of the Holy Spirit, maunawaan po natin yung Bible, no? Pero hindi po natin makuha lahat kung hindi natin pag-aralan yung kasama po yon
mayroon tayong diligent, yung napag-aralan natin sa 2 Timothy, no? Be diligent sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Then the Holy Spirit will help you sa pag-understand ng ating binabasa. So, dalawa po yung working together. Yung hard work mo sa ganito, pag nalaman mo yung original, so mas confident ka ngayon na i-share, then samahan ka ng banal na Espiritu with the power of the Holy Spirit, empower ka. So, anointed yung sharing mo. So, hindi lang power ng Holy Spirit, but alam mong tamang interpretasyon ang sinishare mo. So, confident po tayo, no? Okay, so, yun po ang gusto nating makuha. Of course, hindi naman 100%, kasi hindi naman natin ma-perfect. But, nandun tayo sa level na yun. Kumbaga, halos, ano yung original na context, no? ng ating in-interpret. So, matutulungan po tayo. Sabi dito, ito po yung mga tools na ating pwedeng kunin. Okay, or kung gusto nyong magkaroon nito. Kasi makakatulong ito sa pag-aral natin. Kasi napakarami pag-aralan natin, no, na mga verses sa Bible. At pag mayroon tayong principle, so may apply natin ito. Kahit anong verse ang babasahin mo. Kaya mahalaga po sa hermeneutics, mayroon tayong principle, may rules, paano pag-interpret. Kaya every time na may binasa ka na book, ito about poet, ito ay about sa narrative. Paano nga i-apply paano nga interpret yung narrative? So may rule ka ngayon, may principle, so hindi ka mawala, hindi ka ma-out of context kasi alam mo yung tamang pag-interpret nung part na yon, no, specifically, yung halimbawa narrative or parable or poetic. Okay. So ito po, no, yung mga tools. Sige po, okay. Number 1, concordance. So sino po yung may mga hawak na concordance? Kung wala pa kayo, okay lang naman po. Hindi naman ibig sabihin na kailangan meron nito lahat para ako mag-interpret ng Bible. Hindi po, makatulong lang po ito. So, mayroon din daw sa online, may nag-share po sa atin, no? Bukuha sila sa online. So, kung mayroon po tayo, may mga Bible concordance, nakatulong po yan para mas makuha natin, lalo na pag mga original words, yung etymology. So, mahalaga po yun, no? Na gagamit tayo. Concordance, ano po yung concordance? Is a compilation of all the places a certain word occurs in the Bible. So kung hindi natin alam anong word na ito, yung original word na ito, so may concordance ka, sinasabi niya doon. Kaya ito pala ibig sabihin niya. Okay, so nakakatulong po. A concordance can be used to find a passage when you know some specific words in the passage for which you are looking. So halimbawa, may hinahanap ka na nabasa na isang passage. Then titingnan mo ngayon sa concordance kung ano yung hinahanap mo na meaning nito. So, nakatulong yung concordance. Okay, so gumagamit din po ako, no, ng concordance pag may mga hindi ko maunawaan, so nakatulong po siya. Okay. Then, number 3. So, concordance po, no, yung una natin. A concordance can be used to find of all the places where a certain word occurs. Okay, so kung yung word na hinanap mo, pwede mong titingnan doon sa concordance, makatulong yon na malaman po natin yung hinahanap natin na isang word. Okay? Then, if you are using a modern language, kasi po, mayroong tatawag na modern language concordance, it will tell you all the places where the modern language world occurs. Yun, so kung modern language, of course, mayroong yung original, yung ancient na concordance. Of course, kung gagamit tayo ng modern, yung sa panahon natin ngayon, ang ginawa kasi ng mga Bible scholars, mas pinadali nila, no, na mas may hinahanap tayo na isang word na gusto nating maunawaan, no, sa isang passage na ating binasa, nakakatulong yung concordance. Of course, hindi tayo mag-rely doon. Ano lang siya, parang tools na pwede nating magamit. But we rely to the Holy Spirit, no, yung kanyang pagkilos sa atin. But nakakatulong itong mga tools na ito para sa accurate interpretation natin, no? Okay. If you are using an original language, concordance, kanina po yung modern, no? Original concordance, kasi hindi tayo nagsasalita ng Greek, hindi tayo nagsasalita ng Hebrew. So, may mga natutunan din po ako dito kasi pag tinignan ko sa concordance, yung Greek nito, ito pala ibig sabihin ng author, no? So, nakukuha natin ngayon yung original kahit hindi tayo nagsasalita ng Greek or Hebrew. So, natutulungan po tayo. Amen. So we thank God na mayroong mga ganitong tools na makatulong sa atin. It will tell you where all the places are where the original language word occurs in the Bible.
So ano lalabas doon, no? Yung mga hinahanap mo na sa Greek pala may isang word na marami siyang meaning, no? Or sabihin natin isang word sa English na ginagamit natin, sa kanila may dalawa o tatlo kung saan doon yung ginamit. So yung isa doon magandang gamitin yung strong concordance. May kita mo doon, no, yung passage na binasa mo, ano yung Greek na ginamit or anong Hebrew word ang ginamit ng author. So ibig sabihin confident tayo na yun ang ginamit niya. Ibig sabihin, okay, so makuha po natin yung original meaning. Then next po, so yung ano po diyan, naka-underline modern and original, no, language. Okay? So yan po about sa concordance. Then ito lexicons. Ito po yung parang mga dictionary of words. Of course, gumagamit tayo ng dictionary, no, sa ating panaghanap tayo ng isang word na identification. So dito po yung lexicon, ito po yung dictionary of words that will help you to understand the meaning and origin. So hindi lang meaning, yung origin ng words na yon, yung original na word. Kasi nga, habang tumatagal yung ginagamit na words nila, maaring sa ngayon hindi na ginagamit, hindi natin narinig. So kahit sabihin natin ilang years na ang dumaan, kahit sa English pala natin na word, no, may mga English na ginagamit in the ancient na pinalitan na ng modern. Kaya hindi mo na siya marinig ngayon sa mga usapin ng tao yung sa present day natin. Pero yung original, saan natin hanapin doon sa makakatulong itong mga lexicon or yung concordance, no, pag hinanap natin yung original word na ginamit ng author. Okay, so makakatulong po yon. Letter C, Bible dictionaries or encyclopedias. Yan po, so of course, gumagamit tayo ng dictionary, no, pag may mga words tayo na lalo sa English na natin maunawaan or lalo na sa original na language na ginamit. Bible dictionaries and encyclopedias are wonderful resource for background. Of course, hindi yung anuhin natin una, basahin natin yung Bible, yun ang pinakauna natin, no? Then, ask the Holy Spirit, mag-pray tayo, Holy Spirit, may natutunan po kami sa mga principle or methods, i-apply ko ito, tulungan mo ako. Pero pag hindi natin makuha kasi may mabasa tayo na word na malalim, doon tayo hingi ng tulong sa tools. Pero of course, yung ating focus pag nagbasa tayo ng Bible, kasi halimbawa wala kang lexicon, sana may lexicon ako para ma-interpret ko ito. So hindi po. Nakatulong lang ito pag talagang need na yung word na yun hinahanap mo. Pero kung magbasa lang tayo, nag-devotion ka, at naunawaan mo naman yung word na hindi mo na kailangan gamitin pa yung lexicon, no? O yung sabihin nating mga concordance. But yun ang focus natin. Huwag tayong maano doon sa tools na kailangan lahat akong tools nito mayroon na para ma-interpret ko ng tama yung Bible. Nakatulong lang po ito, na ma-helps lang po ito. But yung main, yung Bible po, no? Yung Word of God ang ating babasahin. Then, okay, so last po, no? Then mag-break po muna tayo. Bible handbooks, last po ito. Bible handbooks are books that are meant to be read along with your personal Bible reading. They often give insights into a variety of things, including archaeological findings, relevant historical data, background to the book, and many other useful bits of information. So, pwede tayo nagbabasa ng Bible. So, alam ko po, no, yung mga iba may hawak ng mga books, ng mga Christian books na nakatulong sa atin. Kasi pinalawak nila, in-expound nila yung mga scripture o yung passage, kaya nakatulong siya sa ating background. Pero yung main natin is, of course, Bible muna tayo. Then, saka na pag hindi natin, kailangan natin ng mga tools or help. Okay? So yan lang mo po muna tayo, mag-break muna tayo, then babalik tayo mamaya uli para sa ating question and answer, then pagpatuloy po natin. Okay po, Star Vicky, break time po muna. Yes po, bathroom and coffee po, 5 minutes. Balik po tayo ng 4:10, ay 9:10. Sige po, thank you.
Sino-sino kaya po yung nasa Siblings for Christ? Ilan ang gamit mo, Brother Mike, anak? Dalawa? Hello po. Sister F. Saka po. Pag nagpe-present po na parang dalawa po yung lumalabas, pero isa lang po talaga. Pero dalawa nga yung lumalabas. Sister F, ilan anak? So, isa kay Sister Maya, isa kay Sister F, dalawa sa iyo. So, okay, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kakagulat. Kakagulat naman yan. Salamat tayo. To God. Tayo isa po. Okay. So welcome back po, no? At nakapag-break time na bang bawat isa? Amen. Dito sa ano. Okay, so yan po, no? At may katanungan po ba sa topic natin bago tayo mag-continue? Yan po. Baka So, po may tanong kayo. Mayroon po akong katanungan. Maliwanag po ba lahat? O malabo na ang wanagan? okay. Gising po ba kayo? Pag may nagtanong, gising yun. Ayan. Hello po. Yan pa po ang gising. Nga po, may dalang nag-thumbs up. 1, 4. May copy po ba sila? Nakukuha po ba nila yung ano natin? PowerPoint? Nakita ko na captions sa ano, nasa Group chat po, no? mayroon hermeneutic. Thank you, Sister Tessa. Glory mo. Okay. Sige po. Ano? So mamaya siguro pag end natin, bago tayo mag-end, no, may sharing po tayo or question and answer sa bawat isa, no, sa mga natutunan. Or pwede rin yung mga last time natin na napag-aralan, pwede yung i-question para ma-review din po natin, no. Okay. So, mahalaga po itong tinapik natin, itong mga pundasyon sa pag-apply sa hermeneutics dahil sa mga next natin na mga pag-aaral, yung mag-apply na natin sa mismong verse na or passage, so mayroon na tayong mga principle na alam paano natin i-interpret itong isang scripture, isang passage, no? Kaya mahalaga itong mga pinag-aralan natin kasi kung mag-direct tayo kagad sa passage na wala pa tayong mga principle, kasi ang hermeneutics is more about the principle o yung sabihin nating methods kung paano i-interpret na isang passage. So ito po, no, kaya mahalaga ito kasi paano natin makuha yung communication gap na meron tayo kasi sa time pa lang po, yung time gap, napakatagal na isinulat na ito, yung ating Biblia. 1,500 years from Genesis to Revelation, but from Revelation hanggang sa atin, Book of Revelation yung last na sinulat ni John, Apostle John, is around AD 96. So tayo nga is 2024. So halos 2,000 years, no? Na yung gap natin doon sa last na book ang sinulat. So paano kung from Genesis hanggang sa atin? Napakalayo. Kaya mahalaga 'yon. Yun ang isang purpose ng hermeneutics. Pag may principle tayo, ma-bridge natin yung gap, makuha natin yung original intention ng author. So ibig sabihin, yung word na ma-interpret mo is yun talaga mismo, yung sinabi ni Paul sa Corinto. Ito yung nais kong sabihin sa inyo, sabi ni Paul sa Corinto. Then tayo ngayon na hindi taga-Corinthian, although church tayo, hindi direct sa atin, dahil meron tayong principle or methods na sinusunod, makukuha natin, mabibridge natin yung gap. No? Okay? So yan po. Yung Bible handbooks, nakatulong din po ito. At sunod po, ay yung mga Bible books na ginagamit natin or handbooks. Okay po. Then Bible Atlas. So yung Bible Atlas po are book of maps. Ito po yung mga mapa, no, na pwede nating makatulong sa atin sa geography. May sinabi po ako sa inyo noon yung about sa salt and light, no, salt of the earth, yung binanggit ni Jesus at na-share ko po sa inyo, no, ipaliwanag ko po kung ano yung salt na yon, ang ibig sabihin ni Jesus, saan ang galing yon. Because alam natin no, sa Dead Sea yung nabanggit niya. So mahalaga yung mapa dahil malaman natin yung mga parts doon sa lugar na kung saan isinulat or sinabi yung isang scripture na binasa po natin. Okay, then mahalaga din yung mga distance for travel, nabanggit ko po kanina. So kung may atlases tayo, makuha natin ganito pala kalayo kasi meron siyang relation doon sa pag-interpret po natin.
Okay? So yan po yung ating tools, no, na pwedeng gamitin, or kung ano yung hawak nyo ngayon na makatulong sa mga original words na ating gustong makuha, or yung place, or yung culture. So okay lang po yun, gumamit tayo ng tools. But of course, first of all, pag may principle tayo, pwede mo ring basahin yung Bible mo lang kung wala kang tools. Unang-una, may principle ka na magamit. Kaya yun nga ang purpose sa ating hermeneutics, na kung bakit tayo nag-aral, kasi alamin natin na ito pala yung pwede kong gamitin dito sa pag-interpret. Of course, huwag natin kalimutan, of course, yung Holy Spirit, no, natutulong sa atin dahil siya po yung yung author sa lahat ng sumulat. We have one author, sa 40 authors na sumulat, isa lang nag-inspired sa kanila, of course, God. Kaya may unity yan, hindi siya mag-contradict. Mahalaga po yun, no? So, kaya, of course, may tools na makatulong, may principles na makatulong sa atin, at higit sa lahat, yung ating prayer, yung ating pag-submit sa Holy Spirit, nagpapasakop tayo sa Kanya pag nagbasa tayo ng ating Bible. Okay, so yan po. So yun mga tools natin na pwedeng gamitin, o reference, pwede natin gamitin. Okay, so tuloy po tayo. Number 3 question. What are some of the things that will help you lay a foundation for deeper biblical study? Yun po, sa pag-aaral natin, no, sa ating Biblia. Sabi dito, before you can understand the parts of the Bible, you must have a good handle of the whole. Yun po. So, ito po yung napag-aralan natin, kaya magagamit talaga natin yung context rules. Yung number 4, no, na ating principle na napag-aralan last time, context rules. So, yun po ang mahalaga sa pag-interpret natin ng Bible. Kasi kung hindi tayo susunod doon sa context, ng principle ng context, ang labas naman ma-out of context. Amen? So, yan po ang narinig natin, no? Out of context. Kasi yung context na principle, hindi nasunod. So, paano? Basahin muna natin. So, sabi nga dito, mahalaga daw po na hindi tayo bumubuo ng doktrina sa isang verse lang ng Bible. So, ang doktrina po, for example, niwala po tayo sa salvation by grace through faith. So, hindi lang isang verse yung ating pinanghawakan. It's unity, no, from Old Testament going down to the New Testament, nami-mention ito. Kaya yung doktrina na yun hindi lang nakabase sa isang verse. Of course, may mga supporting verses po yan. So kaya mahalaga po sa ating context, pag nagbasa siguro tayo, halimbawa may isa tayong binasa na isang verse sa Bible, mas maganda siguro basahin natin yung buong paragraph, no? Then or yung buong chapter, para maunawaan natin yung isang verse na binasa natin. Kasi maaaring yung context niyan before sa kanya or after doon sa binasa natin na, halimbawa sa verse 10 ka, maaaring sa verse 11 yung paliwanag doon sa 10, or before, may sinabi na si Apostol Pablo bago yung 10 na sinabi niya. So pag binasa natin muna yung buo, maunawaan natin yung part lang, kasi part siya, isang verse lang. So hindi natin pwedeng i-pick up lang siya. So the whole muna bago natin maunawaan yung part. Okay, so kaya nga pag nagbasa tayo ng Bible, mahalaga na kung nag-devotion tayo, mas maganda na kung per chapter basahin mo or yung the whole na. So, no, para maunawaan natin yung buong sulat na gusto niyang iparating o ano ibig sabihin. As you approach the idea of deeper Bible study, there are some important foundations to lay on your own experience of the Bible. Sabi po ng notes ni Lani Hubbard. Okay, so committed to the study of God's Word. So ito po yung ating titingnan ngayon. So sa next po natin slide. Okay po. Letter A general working knowledge of the Bible. Yan po, no? So kaya mahalaga din sa atin na unang-una mahalin natin yung ating Biblia, yung ating Bible. Kasi ang hermeneutics, yung principle, yung methods, nakatulong yan sa atin sa pag-interpret natin ng accurate na ibig sabihin ng text. But yung ating kaalaman sa Bible, kasi yung faith natin mahalaga dito. Kasi may babasahin tayo sa mga Bible na, halimbawa, yung mga mystery, miracles, supernatural. Pag hindi tayo, yung faith natin is hindi ganun founded doon sa scripture o sa God na ating pananiwalaan, pwede mag-doubt tayo doon. Kaya maapektuhan yung ating pag-interpret. Kaya unang-una, may alam tayo sa Biblia, kaya nagbabasa tayo, no? Mabasa sa atin, nagbibigay tayo ng time sa pagbabasa ng ating Bible, nag-devote tayo
sa time. So yung working knowledge natin sa Bible ay mahalaga. So yung mga tools na yun, magagamit lang po yun to help. But yung mahalaga talaga, mahalin natin yung ating Bible, yung Word of God, na maglaan talaga tayo ng time sa pagbabasa. So mas exciting ngayon kasi mayroon tayong mga principle na pwedeng i-apply doon kung mayroon man tayong hindi maunawaan o mahirap intindihin na part sa ating binasa. Okay? Lalo sa mga apocalyptic, lalo sa symbolic, no? Mapag-aralan po natin sa susunod. Okay. Letter B, understanding of the chronology and main events of the Bible. So mayroong tinatawag na yung event sa Bible ay nagpo-connect-connect. So maaring sa Old Testament, yung event na ito ay mahalaga. Then, pag tinignan mo sa New Testament, connected siya doon sa event nung sa Old Testament. For example, no, yung Messiah na inaantay ng mga Jewish, ng mga Israelite. Sa Old Testament, ang dami noon, waiting for the Messiah, prophesying. Pero pagdating mo ngayon sa New Testament, nandoon na itong inaantay ng lahat na kung saan dumating na si Kristo, ang Panginoon. So siya pala ang tinutukoy. So ibig sabihin, mahalaga na alam natin yung chronology, no? Yung chronological order. Of course, pag nabasa tayo ng Bible, sabihin natin, Pastor, kailangan bang Genesis, then pasunod siya. So hindi naman po, no? Yung chronology, kasi may mga event doon na kung saan nagkukonek-connect siya. So hindi ka pwedeng maunawaan mo siya pag nakuha mo yung kanyang pagkakasunod-sunod. Okay, so mahalaga din po yun. Isa sa po natin ang pag-aralan. Then, understanding of the basic themes of the Bible. So may mga tema po yung ating Bible, no? So bawat books, may mga tema sila kung ano yung nais nilang sabihin. So pag alam mo na yung tema, halimbawa sa sulat ni Apostol Pablo sa Corinthians, bakit nabanggit niya ito? Dahil pala, yung tema niya is about sa unity ng church, the spiritual gifts ng church. Kailan magkaroon ng unity. So ano pala nangyari sa church ng Corinto? Nagkaroon sila ng division. So doon pa lang, alam mo na kaagad yung intention ng author, bakit niya isinulat ito. So mahalaga po yun, no? May idea ka na kaagad. Kaya pag nabasa mo yung chapter 3, yung susunod na mga chapters, may idea ka na dahil yung tema pa lang, alam na po natin. Then letter D, understanding of basic doctrine. So yan po, mahalaga, no? Yung mga doktrina po na sa panahon natin ngayon, ito yung mahalaga na panghawakan po natin, no? Yung doktrina na mayroon tayo. Of course, nag-aral kayo sa theology, no? Kay Brother Roland, mahalaga po yun, yung mga doctrine about God, about sa ating faith, sa God, man, sin, Holy Spirit. So mahalaga po yun dahil pag nagbasa tayo, lalo pag in-interpret natin, mahalaga yung mga basic doctrine na alam po natin, na pinahawakan natin. Kasi mayroong ibang, sabihin natin, ibang group, no? Na pwede nilang interpret yung isang passage para mag-angkop doon sa kanilang doktrina na pinapaniwalaan. So mahalaga po yun. Kaya mayroon tayong hermeneutics para hindi mapunta doon. Dapat exegesis, tamang exegesis, yung pag-apply natin, no? Yung hermeneutical principle na gamit natin. Kasi nga, pag iba't ibang grupo din, iba-ibang interpretation, kung ano yung kanilang pinapaniwalaan na doktrina, yun din ang ipapasok nila na interpretation doon sa passage. Kaya mahalaga po yun. So para sa atin, we are trying na makuha po natin yung tamang interpretasyon with the authority ng Bible na ating sinusunod, no? So yung basic doctrine, mahalaga po yun, yung doktrina. At mabuti po yung ating pag-aaral, hindi lang kayo nag-aaral sa hermeneutics, meron din kayong theology, no? Kaya connection ito, connected, yung ating related, yung ating mga pag-aaral. So yun po, no? Basic doctrine. Kaya po ng Father, Son, Holy Spirit, doktrina. So niwala po tayo, no? 3 person in one God. So yung doktrina kay Jesus, siya lang yung Savior, siya lang makapagligtas sa atin. Salvation is through Jesus Christ alone, by faith alone. So mahalaga po yun, yung mga basic doctrine na gano'n. Kasi pag interpret mo sa isang passage, pag alam mo na yung doktrina na yon, hindi ka bubuo ng another doktrina dahil iba yung pag-interpret mo. So alam mo na ito yung doktrina, then hindi kasi yan mag-contradict. It will, kumbaga, united kasi yung ating Bible, no? So ang mahalaga pala dito sa basic sa doktrina, pag binasa natin kasi may common, no, sa modern day natin ngayon, marami silang mga ginagawang doktrina, iba't iba. So bakit ang dami, may sarili silang ginagawa? Hindi ba mayroon palang basic doctrine? So ang ginagawa,
kukuha ng isang verse sa Bible, then interpret nila as they interpret, so eisegesis, no? Eisegesis. Then ngayon, itong na-interpret nila na text, yun ang gagamitin nilang doktrina. Amen? So, kaya mahalaga na alam natin ano yung basic doctrine natin para hindi tayo malito or mag-doubt doon sa ating in-interpret na passage. Okay, then next po. What are some of the principles of interpretation that will help me to rightly divide the Word of God? So ano ba yung mga principles daw sa ating interpretation? Letter A, let Scripture interpret Scripture. So mayroong mga text na ating ma-encounter na kung saan in-interpret din siya ng Scripture. Ibig sabihin, pag binasa mo sa Old Testament, di mo maunawaan, ina-interpret din siya dito sa New Testament. Or, kung symbolic, may automatic interpretation kaagad siya, no? So, ito yung ibig sabihin. So, yung scripture, pwede siya mag-interpret ng kapwa niya scripture, no? So, sa Acts 17:11, yan po sa Bereans, no, nung nag-share si Apostol Pablo, talagang tiningnan nila yung ginamit niya na words, talagang meron silang binasa. Kumbaga, hindi naman sa nagdududa sila sa sinasabi, no? But of course, talagang Bereans, no? Talagang sila, diligent sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. So yung scripture po, pwede siya mag-interpret ng, kaya pag doktrina, titingnan mo yung isang text na binasa mo, mayroon palang other text na related sa kanya, then doon tayo maunawaan natin in the clear. Mayroon clear siya, may iba na unclear yung pagsulat ng passage. Then sa ibang scripture, pag tinignan sa ibang books, no, o halimbawa sa New Testament, mas maliwanag doon na nakalagay, no, na maunawaan natin. So scripture interpreting scripture. So sa sunod po yan, no, mapag-aralan natin. Then pay careful attention to the context of the verse. Yan po nabanggit ko sa inyo kanina, mahalaga yung context. Yung po underline natin, context. Matandaan po natin yan palagi sa pag-interpret po natin ng ating mga passage na binasa. Context rules. Palagi, no? Mahalaga po yon. Okay? Next po. Letter C. Look for specific things that will bring out meaning. Actually, may connection na ito sa ating exegesis. Itong mga pag-aralan po natin. Sabi dito, number 1, repetition of words. So mayroong inuulit na mga words doon. Ibig sabihin, pag ganon, yung repetition of words, maging aware tayo doon, no? Mahalaga siya pag inuulit yung mga words na ginagamit. Yung contrast, mahalaga din po. So mayroon tayong pag-aaral sa next natin ng mga study, yung tatawag nating comparative principle, na kung saan kino-compare yung verse na ito sa verse na ito, yung word na ito sa word na ito. Kaya mas maunawaan natin, no, ng malinaw. At sabi dito, look for ideas, individuals, or items that are contrasted with each other. Last time po may pinakita ako sa inyo na picture, no, na graph. Kino-contrast yung isang verse sa isang verse. Meron po kanya, no, sa ating PowerPoint last time. Yun po, isa yan sa sabihin nating nakatulong, no, sa ating pag-aaral sa isang passage. Comparison, may kino-compare, no, yung pag-aaral natin last time, no, yung tupa sa Old Testament. Then sa New Testament, siya pala si Jesus, no? So shadow, then reality, foreshadowing, then substance. So kino-compare nila. So mas naunawaan natin yung sinasabi pala sa Old Testament, foreshadowing pala ito doon sa reality na mangyayari. Pag binasa mo ng New Testament, bakit siya tinatawag na the Lamb of God who will take away the sin of the world sa John 1:29. So maunawaan mo ito dahil nabasa natin sa Old Testament na yung mga lamb pala na ino-offer nila is foreshadowing to Jesus. So mayroon tayong doon, no, sa Old Testament, the New Testament, pino-compare po natin. So bawa sa Book of Hebrews, yung sa Book of Leviticus. So mas maunawaan natin pag ano, no, yung principle ng comparative principle. Okay. Then next po. So repetition, contrast, then compare. Then list.
Note where the text mentions more than 2 items. So, mahalaga po ito, no, sa pag, sabihin natin, basta hindi naman siya, ano na yan, kailangan. Mahalaga po siya, no, yung mga, sa pag-interpret natin sa Bible, no, sa passage, na maging accurate yung ating interpretation. Note where the text mentions more than 2 items. Okay, so, dito naka-mention siya, then sa ibang scripture na mention siya uli. Ibig sabihin, mahalaga siya na word na ginagamit, no, or sabihin nating a verse na ginamit dito sa, halimbawa, sa Old Testament, then pagdating sa New Testament, ginamit din siya uli. Yung kanina, repetition. So, ibig sabihin, mahalaga ito sa pag-interpret natin, no, sa isang binabasa natin. Then number 5, cause and effect. Look for the cause for certain effects and the effect or effects brought on by the various causes. So yung cause and effect, mahalaga din po yun, no? Then number 6, conjunction. Notice terms that join units including and, but, then for. So parang maliit lang ito na conjunction, but alam nyo po itong, sabihin natin, basta mahalaga pa kahit yung but, yung and. Actually, yung ibang doktrina, yung mga ganito conjunction, pinapalitan lang akto nila. Yung and, palitan ng but, nag-iba na yung meaning, pwede nang ipasok nila sa kanilang doktrina. Yung halimbawa, yung binasa natin last time sa Book of Acts, sabi doon, repent and be baptized. So, kaya ang paniwala nila, kailangan kang mag-repent, kailangan ka rin magpabaptize para ka maligtas. Pero actually, hindi po yung ibig sabihin ni Peter. Ibig sabihin niya, kailangan kang mag-repent sa Panginoon, kilalanin mo siyang Panginoon sa rin pagligtas, then, pag na-save ka, yung result doon is nagpabaptize, Allah. no? So, mahalaga po yun. Kahit yung conjunction, yung and, but, for. So, maging aware po tayo, no? So, ano po natin yan, mapag-aralan din po. Then, sa 7 verbs, yung ginamit na verbs, no, mahalaga din. Determine the action involved, whether a verb is active or passive. Okay, so, alam po natin, no, yung active and passive verb. So, ibig sabihin, kahit mga verbs pala, mahalaga sa ating pag-interpret ng passage. Kasi pag active, ibig sabihin, on action, no? Then, pag passive, halimbawa sa faith, may active faith, may passive faith. So, magkaiba po yun, yung meaning noon. So, ang tanong, ano ba yung ginamit doon? Active faith ba yung sinabi doon or yung passive faith? Then, number 8, pronouns. Be sure to identify the proper antecedent for each pronoun. So, itong mga napag-aralan pala natin ng mga nouns, pronoun, verbs na ginamit. So, sa pag-apply din natin, kasi nga, isinulat ito ng mga authors through the inspiration of the Holy Spirit para maunawaan natin at sa language ng tao. So kung dahil hindi tayo yung original, no, of course, mga Jewish, maring Jewish ang sinulatan or mga Gentiles church sa time ni Apostle Pablo. But yung grammar na ginamit ng author is intended na maunawaan nung kanyang pinapadalhan ng sulat. Amen? So tayo ngayon na present-day reader, kailangan sumunod din tayo sa tamang grammatical pagkasulat nila. Yung, ano ba, yung ginamit ng mga verbs, pronouns, mahalaga din pala po yun, no? Kahit conjunction. So, kasi po, pag napalitan yung isang conjunction, halimbawa yung napalitan ng but, iba na yung, ano nun, yung interpretation. So, maging aware din po tayo nun, no? Okay. Then, tone of the author. Yun, yung author na sumulat. So, sa ating pag-ano sa gap, no? Sino ba yung sumulat? Para kanino yung sulat, or para kanino yung sinabi, then ano yung mensahe niya. Then yung tone of the author. Sabi dito, is the author giving admonition? Ano ba yung sinabi niya? Paalala ba ito? Or exhortation ba yung sinabi niya? Or warning? Or promise? Or encouragement? Or judgment? So, mahalaga yun, no? Yung tone of the author na sinabi. So, ibig sabihin, doon tayo sa original. Pag si Pablo, nang sumulat siya sa Corinthian Church, ano ba yung ibig niya sabihin? Nagbibigay ba siya ng warning sa kanila? Or encouragement ba ito? Or judgment? No, yung halimbawa sa propeta, no? Judgment ba itong pinapadala sa kanila? Kaya pala, sabi, magsisi kayo. So, magbalik loob kayo sa Panginoon. Ibig sabihin pala, may warning na pinapadala ang Panginoon. Number 10, questions. The Word of God poses many thought-provoking questions. As we meditate on the question,
we better understand what is being intended in the text. Sige po, sino pong pwede magbasa dyan? 1 Corinthians 1:13. Unang Korinto po, 1:13. Yan po, para marinig ko naman yung boses ng bawat isa. Unang Korinto 1:13. Sige po, paki-open po yung mic nyo. Sino pong pwede magbasa? Paki-unmute po. Amen po. Basahin ko na lang Sige po. po, sa Eliza. Basahin ko po. Sige po. Evening po. Good evening. 1 Corinthians 1:13 po. Bakit hati pa si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Pinautismohan ba kayo sa pangalan niya? Amen po. Amen. Thank you sa Alisa sa pagbasa. So ganito, question lahat siya, provoking question ang tawag doon, yung binasa po ni sa Alisa. So sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:13, ay yung binasa po ni sa Alisa, sabi, is Christ divided? Nahati ba si Kristo? So bakit sabi ni Paul si Paul ba ang na-crucify para sa inyo? Were you baptized in the name of Paul? So parang yung tono ng pagkasabi ni Pablo, parang tinatanong sila, so bakit ano ba yung nangyayari sa mga Korinto pala? So yun pala, pag tinignan mo sa 12, nagkakahati-hati sila, no? At gusto yung iba sabihin nila, I follow Paul, yung iba naman susunod kami kay Apollos, yung iba naman kay Cephas or si Peter, then yung iba naman kay Christ. Sabihin may kanya-kanya silang loyalty sa mga leader, no? Si Paul sa amin, si Apollos. Kaya tinanong niya sa 13, nadidivide ba si Kristo? Ibig sabihin niya, di ba isa lang tayo, body of Christ, si Kristo ang head. So bakit tayo magkakaroon ng division? No? So, was Paul crucified for you? Si Paul ba ang na-crucified para sa inyo? Hindi naman, si Kristo. Of course, alam natin. So, dinaan niya sa tanong. So, yung paggamit niya ng sinasabi nating thought-provoking question, ibig sabihin, sa mga listener nila, maunawaan mo yung gusto niya iparating, no? Sa question pa lang niya, sabi niya, nahati ba si Kristo? So, ibig sabihin, ano bang pinaparating niya sa atin? No? So, kailangan na magkakaisa kayo. Jesus is the head at kayo ay body. Kailangan walang, kumbaga, sabihin na dito ako susunod sa kanya dahil magaling ito, or siya ang sundin ko dahil kaibigan ko or close ko. Sabi, lahat lang yan mga manggagawa ni Kristo. Amen? Isa lang yung ating head, si Christ. At sabi pa nga sa susunod na chapter, pag tinignan po natin, sabi na ni Lord, si Paul yung nagtanim, si Apollos, kasi sa church ng Corinthian, di ba, pinound ni Paul, for 18 months siya ng founder. Then, ang sumunod sa kanya si Apollos. Kaya mga tao parang nahati, kay Paul kami. Then, sunod naman, dahil lumating si Apollos, kay Apollos kami. So, ang sabi ng salita ng Panginoon, si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, but ang Panginoon pa rin ang nagpapatubo at nagpapalago. Ibig sabihin, sa Kanya pa rin lahat sa Diyos. No? Ibig manggagawa lang pala ito. So, sa mga ganong question, nagpo-provoke sa kanila na kung saan malaman mo yung ng author, yung intention, no? Na gusto pala niya na i-unite sila as a body of Christ. Okay? So, yung thought-provoking question, isa rin yun, no? Nabantayan natin. At sabi pa dito, isa pa po, Romans 6:1. Sino pong pwede magbasa? Romans chapter 6, verse 1. Tingnan po. Ako po, babasahin ko. Sige po. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Amen. Thank you, Sir Lordelina. Thank you sa pagbasa. Sabi ni Paul, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? So pinadaan niya sa thought-provoking question. Amen? So sabi naman ng iba, okay lang magkasala dahil may grace naman. Habang nagkasala ka, lalong umaano yung grace. But actually, sinasabi ni Pablo na yung wag tayong magkasala. No? Kasi although may grace na nag-abound, nag-increase, no? At ibig niya sabihin, shall we go on sinning so that
grace may increase, gagamitin man nating license. So hindi po, no? Kaya yung tanong niya is tawag doon thought-provoking question na kung saan yung sagot noon is of course no, no? Pag sinabing Sheldon, kailangan natin magpatuloy sa pag-asal, of course no. Okay, so ginamit niya kasi may sagot naman sa to din, no? By no means. Okay. Okay, next po, letter D. Look for divine principles that apply to any age, any people, anywhere. So may principle po dito na ginagamit kung saan applicable siya sa maring bata or middle age, kung ano yung edad, then any people, anywhere. So divine principle, no, ang ginagamit. Okay. So next slide po. So picturean nyo po, no, yung iba na gusto makasunod. Mayroon po tayo sa group chat at pwede nyo i-review. Then number 5, what are some practical guidelines to ensure that you get the most out of your study? Okay, so halimbawa ngayong gabi nag-aaral po tayo. Pastor, gusto ko ma-apply ito sa aking pagbabasa sa Bible. Okay, so mayroon ka ng principle. Of course, hindi pa po tayo tapos, no, kasi mahaba pa tong ating topic. Marami pa tayong pag-aralan. But yung mga natutunan po natin, paano natin may apply? Okay, yung mga guidelines na mayroon tayo. So pag nagbasa tayo ng Bible, una, always start a study project with prayer. Okay, so basta mag-devotion ako bukas or magtuturo po ako ngayong Friday sa Bible study, mag-share po ako sa mga kapatiran or kahit sa pulpit, no, mag-preach. So always start a study project with a prayer. So yun po, mahalaga yung prayer. Kasi pwedeng knowledge lang, no? Wala yung paggabay ng banal na espiritu. Kaya mahalaga po, nanalangin muna tayo na maunawaan natin yung kalaliman ng salita ng Panginoon. At letter B, read the passage several times. Read it in several translation to get different perspective. So mahalaga po, no? Para sa atin ngayon, mas madali sa atin kasi marami tayong napagpunan ng mga resources. Amen? So kahit sa mga may iba bumibili ng Bible na may mga study Bible, no? Iba naman translation, may hawak na iba't ibang translation. So nakatulong sa atin. So basahin natin yung passage how many times. Yun po yung una, nag-pray ka, then ulitin mo. Kasi minsan sa isang pagbasa mo hindi pa nakuha, then ulitin mo siya sa pagbasa how many times para talaga sa'yo, sabihin natin, magrema yung word na binabasa mo. Then, sa ibang translation, titingnan mo rin siya. Kasi mas, halimbawa, New Living Translation, mas mababaw yung English na doon, very simple, mas madali mong maunawaan. So, nakatulong din po siya. Then, letter C, establish the boundaries of the passage. Determine which verses before the passage and after it are necessary to understand it. So, yung napag-aralan po natin, no, na context. So, yun po. So, subukan nyo mamaya or tomorrow sa devotion, kung ano mang binasa mo ng mga gospel sa book of Matthew, binasa ka. Basahin ko itong isang chapter. Then, may verse ako hinahanap dito. So, titingnan mo ngayon. Ngayon, titingnan mo yung kanyang immediate context. Before and after. Then, maliwanag doon, no? Yung context na makukuha po natin. Okay. So, yung tatawag na read the boundaries before and after yung passage na binasa po natin. Number 5, what are some practical guidelines to ensure that you get the most of your study? So yan po, no, yung 3, prayer, context, pagbasa natin, then basahin natin how many times yung passage, kahit hindi isang beses, but sa next mo na pagbasa, mas lumalalim sa'yo, mas naliliwanagan ka. So read the passage how many times. Okay. Next po, research the background material related to the passage. Okay, so yun nga po yung mga tools na binigay ko po sa inyo, mga reference natin, i-research natin para mas maunawaan pa natin, no, yung binabasa natin. Letter A, discover the context of the passage. So yan po, no, context principle, mahalaga. Then letter F, evaluate the passage. Okay, so ako po kung may sa inyo po gumagawa ng SOEP, no, yung sa ating devotion. So, basahin mo yung scripture, then observation, then yung application. Mahalaga po. Paano ko ma-apply? Kung na-interpret natin sa tama yung ating binasa. But mahalaga yung application kasi paano ito related sa akin ngayon, sa aking sitwasyon.
Amen? So, kung may binasa tayo na isang passage sa Bible, kasi sabi doon, yung Word of God is unchanging. Maaring napakatagal na niya, ibang culture ang pinanggalingan niya, but pagdating sa atin, it's always related yung ating salita ng Panginoon. Unchanging siya. Maaring nag-change yung culture, but yung word ni Lord will never change. So paano ngayon itong mga principle na ito na nabasa ko sa aking devotion, may apply ko sa buhay natin or sa buhay ko. So yung application mahalaga. So pag nabasa tayo, of course, hearing the word of God, then ito pala mga principle. So na na-interpret natin sa tama. But huwag tayo magtapos doon. Sa bandang huli, pag-pray natin yung application, paano ko Lord ma-apply itong word na nabasa ko ngayon? Meron ba akong dapat gawin? Meron ba akong dapat iwasan? So, ipag-pray po natin. Kaya mahalaga po yun, lalo pag nadi-devotion tayo everyday, malaki pong naitulong, ma-uplift tayo spiritually. Lalo pag nag-aral tayo ng mga principle na mas maunawaan ko pala ngayon dahil ganito pala yan sa pag-interpret ko. So, nakakatulong po. But of course, yung evaluation of the passage. Evaluate po natin yung ating binasa na passage. Okay? So, yan po. May mga katanungan po ba tayo sa ating pinag-aralan? Okay, so communication gap. Sa pagbasa po natin from the ancient text to us, the present day reader or hearer. So, yan po. So, mahalaga po ito, yung mga pinag-aralan po natin dahil ito yung magiging basihan natin, no? Basis natin sa pag-apply natin sa mga verses na sunod na pag-aralan po natin. Maalala mo kagad culture, okay. Language, history, okay. So, yung gap na ito, kailangan ko ma-bridge. So, yun po ang tawag doon sa exegesis, no? I-bridge natin yung original context dito sa ating present day situation. Okay. So, may katanungan po ba? Any question or gusto may mag-share? Okay lang din po. Hello po, Pastor Leo. Good Yes evening po. po. Emilda? Yes. Tanong ko lang po, yung kanina po doon sa sinabi niyo po, yung yung concordance, paano po ba yun? Yung mga verse po ba na nandito, yung po, lahat po ng mga verse na nakalagay, halimbawa po yung body, tapos may mga Corinthians, putting in the paano po yung mga lahat na yun? Yun po ba yung mga bawat ng Bible, doon po ba yung ito po ba yung pwedeng i-share, ganon? Hindi po. Bali, thank you, Sir Emilda, no? So paggamit po natin ng concordance, halimbawa may hinahanap ka na isang word, no? O isang tinitingnan doon sa concordance, actually sa'yo yan para maunawaan mo yung passage. Then, sa pag-apply mo doon sa yung tuturuan or next i-share, so ngayon, dahil alam mo na yung meaning noon, alam mo na yung anong original na ibig sabihin nito, ngayon, yung application is galing sa'yo. Amen po. Amen? So, nagagamit natin siya kasi po, alam natin yung original na meaning nito, naunawaan ko dahil gumamit ka ng concordance, tinignan mo kasi doon. So, nakatulong yun sa'yo ngayon. So, kahit ikaw alam mo na yung ano ibig sabihin noon, yung meaning. Now, sa pag-share, yun, pwede mo na gamitin. So, ibig sabihin, confident ka mag-share dahil alam mo yung ibig sabihin noon. May paliwanag mo siya as galing sa'yo. So, yun po ang naitulong ng concordance. Of course, hindi naman tayo mag-preach galing doon sa concordance. Amen. Amen? Thank you po, Pastor. Okay, Sir Emilda. Salamat po. Pastor, sabi ni may comment siya, yung verses lang. Ito po sa basahin ko. Parallel verses lang yung iba or connected. Saan? Yung Sipo? sa doon sa pero Sister Melda, Pastor, ito po kasi sa amin during our training, naka-download sa atin yung brother yung Hebrews, interlinear po ito, naka-download po sa mobile. So, kapag po nag-prepare ako ng exhortation na pag gusto kong malalim, kinukuha ko po yung Greek word or yung Hebrew word para po ba pag after na makuha yung historical context, ganon, pag lalo na po
sa Old Testament. So, Yes, pwede po ito mga kapatid. Kasi ang concordance kasi kapal. Sobrang kapal. Tapos yung concordance ko din po, wala pong Hebrew at saka po Greek Greek. translation. So, ito pong nasa online, very useful, very helpful po. Yes. Brother Roland, anak, nandito si Brother Roland. Nandiyan ka ba? Sino po? Ayan, balik ko yan. Brother Roland, andiyan ka ba, anak? Andiyan ka pa, nakita ko po siya kanina eh. Yes, yan po. May apps po niyan, Nay. May apps po. Oo. Ano pong application? Share na lang po ako, Nay. Kung okay lang po, kung ano pong apps po yan. Thank you po. Ano ko sa iyo, i-message ko sa iyo. Paki-message din po sa, lagay niyo na po sa ano, sa chat natin. Siguro para sa makita ano, niyo. i-clarify ko lang Pwede po i-download, no? Teka, i-clarify ko lang kay Brother Roland. Ay, brother mo, anak, di ba mo to? Ginagamit mo ito pag ikaw ang pinag-research ni Brother, nagdadrive daw po si Brother Roland. Brother Mike, anak, itinuro to sa atin, di ba ikaw ang nagre-research kapag inaano ka ni Brother Roland? Yes po, Nay Vicky. Yes. Ayan. At Mike, tama ba yun? Interlinear ba yun? Opo. So anong apps yung kanilang itatype? Interlinear Bible Dictionary? Ano po, ba? Blue Letter Bible po. Blue Yan. Letter Bible. Meron pong app, saka meron pong website. Share ko po yung screen ko. Para kasi mas easy po kasi dito, pastor, pag nasa Yeah. mobile. Sa mobile, mas Oo. handy siya. Nadala po Yes. natin. Ito po. Sige. Yan po, may request po, ilagay nyo daw po sa ano natin. Ito po yung website niya. Yan. Tapos meron din pong app sa Android saka sa iPhone. Ayun, so yung application na i-download. Mas maganda po yung app. Okay. Yun daw. May bayad yan, brother, ano? Wala po. Wala. Libre po. Ayan mga anak, mga kapatid. Blue Letter Bible daw. Yes, andyan nga pala din si Bishop Joey na nagba-Bible school din siya, Sister Kathleen. Ayun po, nakikita po ba yung screen, mga yes. Napakaganda po lalo na po yung mga talagang So nakatulong po yan sa atin. Yes. Ah. Lalo po sa, ano po, sa cellphone, no, mas madali nating handy siya. No? Amen. Glory to God. Brother Mike, thank you pa for Thank you, Brother Mike, sa ng karagdagang ano po. No? And I-share na po no, sa ating, ayun. Sa atin din may mga study Bible, no? May mga concordance din po yun. May strong concordance. More Pero on sa sobrang mahal dito. mahal lang po siya. No? Kaya Oo, kasi talaga yung concordance ko po maagang at least free siya. So, pwede natin gamitin. theology. Maaga po akong nakabili. Pero Yeah. ngayon po ang mahal na. Dila na po sa Pilipinas. Baka na ibang liyo sa Pilipinas. Or ano po. So, yung Pero po yung mga tools na ito po, makatulong lang ito po sa atin, no? Yung strong concordance, yan. yung strong concordance. Yung mga Hebrew, Greek niya na ano, yung etymology, yung meaning mismo na original words. So nakatulong po siya sa atin. Okay? Meron po kasi sa Bible ko dito, Pastor, meron po nakalagay dito po sa likod ng Bible ko na concordance to the Old and New Testament po yung nakalagay po dito sa Bible ko. Okay. So may minsan no, parallel verses ang hahanapin mo siya, madali mong mahanap dahil may nakalagay doon. Opo. Thank you po. Okay. Seryoso ako Pastor. Maganda rin po ang Step Bible po, Pastor. Step Bible. Opo. Ayun. Ako, sa Bible school ko lang po yung natutunan. Yan. Maganda. Okay. So na-download po siya or ano? Sa ano lang po, isi-search lang po sa Google, tapos lalabas na po siya. Tapos mag-search ka lang po ng, mag-search ka lang po ng
scripture, tapos lalabas na po. Tapos, pag pinindot mo po yung word, lalabas na po yung original ano niya, and meaning. Yun. Okay. Okay, thank you. Yan po. So, makatulong yung mga tools sa atin. But of course, higit sa lahat, una muna, no, yung ating Biblia. So, sa next po kasi na ating mga aralin, mga pag-aralan po natin yung mga principle na i-apply mismo natin sa mga passage, like yung Christocentric principle, comparative principle, yung law of first mention. So, mapag-aralan po natin, no? Pero yung ngayon, mga reference, makatulong kasi yan sa atin kasi hindi tayo original na Hebrew o Greek na nagsasalita, no? Speaking. So, makatulong po yan, yung mga concordance. Magagamit natin. At salamat, no? Dahil may mga app na, sa app pwede na sa cellphone. Na sa atin. Saka yung mga translation, ako kasi dito sa bahay, yung Bible ko po is hindi lang isa, marami akong translation na hawak. Pero sa cellphone po natin, kung wala tayo. Sa Bible Hub po lahat ng translation. Yes. So, napakalito. Kailangan ng sipag, no, sa pagbabasa, being diligent sa pag-aaral natin. But yung sa ating hermeneutics ngayon, makakatulong yung mga principle na pinag-aralan natin at yung sa pag-apply kasi natin, malaking bagay po, nakatulong. Amen. Pag nag-exegesis tayo, homiletics, so, mahalaga kasi sa homiletics, mahalaga tama yung interpretation natin sa hermeneutics, yung principle. Kasi pag homiletics, about i-share mo na yun, no? Yung pa yung napag-aralan last time. So, yun, mahalaga po, no? So, encourage kong bawat isa sa atin, hindi lang about dahil mag-share kasi ako, kaya kailangan ko magbasa ng Bible, but yung personal study natin, yung intimate relationship natin kay Lord, mas mapalalim natin. At the more na unawaan natin yung binabasa natin, the more we know more about God, malalim yung faith natin sa Kanya. Of course, gusto ni Lord yung relationship. Okay, so, yan po, sabi ni Brother Roland, 3 to 5 apps na po. Yan. Salamat, Brother Roland. Talagang kailangan kung sunog ng PI. Pero po, alam niyo pag Pastor, yung babasa na nga po ng Bible, lalo na po yung po kasi katulad po yung ko sa Healing Deliverance hapon, yung po bang yung First Kings chapter 7, ilang beses ulitin po ang Bible, pero yung Holy Spirit was different kasi yung ilang supernatural iyak habang binabasa ko, so pinadala po ni Lord Elijah doon sa video. Imagine, ang pinadala po niya doon, yung pastor ay tinalang at yung olive oil ay makikain sila, dumating yung ulan. So yung natural provision po ba ng kaya sabi ko, ilang taon ko na babalik-balikan po talaga kapag nandyan nagagay. At dami pong illustrations na bibig sa akin. Kaya nakaka-addict na Bible. Amen. Thank you. So yun po ang kagandahan sa ating Biblia, no? Dahil maring nabasa mo na yung isang passage, yung text na yun, no? Nabasa mo na ilang beses. At may mga panahon na kung saan at the right time, at the right place, and mo, na kung saan nangungusap yung Word of God, kahit ilang beses mo na siya nabasa. But yung time na binasa, talagang iba yung impact sa'yo, no? Yung talagang nangungusap sa'yo ng Panginoon. Kaya encourage kong bawat isa, mahalin natin yung Word of God. Ito yung makatulong sa atin to encourage, to uplift our spirit. Kung nanghihina tayo, lumapit tayo sa Word of God, sa Panginoon. Sa silent dito. Dahil dito tayo makakuha ng